Alam naman natin 'no, usong-uso yung mga fake news ngayon na obviously lalong naging talamak nung uminit ang usapin sa politika, especially after the arrest of former President Rodrigo Duterte. Pero kayo po sa DICT, because I understand minsan na rin pong nabanggit ni Yusek Jeffrey D na dapat daw ay magkaroon na daw ng Uniform Code of Regulation para sa mga social media platforms. How does it work? Paano po ito? Well, yan ho ay isa sa mga tinatalakay ngayon do sa ating TRICOM committee sa House of Congress po natin, sa mababang kapulungan po ng ating Kongreso. Tinatalakay na ho whether there's a need to form some sort of regulation ho dito sa ating mga social media platforms. Pero kailangan ho nating intindihan may isang malaking balakid ho dyan. And that is the problem of jurisdiction. Wala ho tayong jurisdiction over these social media platforms po. Wala ho silang mga opisina dito, mga offices nila dito. Mga ano lang ho nila, policy offices po nila. So they don't have any branches here, so thereby we cannot acquire jurisdiction over them. I see you, for example, yung Meta, hindi naman sila dito naka-base. At saka yung iba pang mga social media platforms. So if that's the case, ano yung dapat na maging unang hakbang kung ipupursigi talaga ng gobyerno itong pagkakaroon ng Code of Regulation natin? ASIC. Naiintindihan ko talagang mahirap po talaga dyan if walang jurisdiction. Ang ginagawa ho ng inyong DICT ngayon nakikipag-ugnayan lang ho at saka collaborate ho tayo dito sa mga social media platforms ho natin. To be fair naman ho sa ating mga kaibigan sa mga platforms na to, tumutugon naman ho sila. In fact, we had an agreement with them. One is for us to have a say in the creation or the revisions of their policy guidelines po. And second po, nagkaroon ho tayo ng handshake agreement na pag kami sa DICT nag-report sa kanila ng mga contents that violate existing laws po dito sa ating bansa, agad-agad naman ho nilang tinitake down. Pero yung kailangan din natin i-contextualize, ma'am, kung ano yung agad-agad eh. Usually it takes weeks before they take down a post kasi nire-review pa ho. Medyo shorter sa atin pero ang problema ho dito, nakukonsume na ho ng public before it gets taken down. Oo nga, kumbaga inakala na nila na totoong balita kahit na fake kasi medyo matagal. Pero ano po yung nakikita natin ng mga issues na pwedeng ma-address dahil po dito sa ipinupursigi nating Code of Regulation? Well, a lot of issues. Primarily ho, lalong-lalo na doon sa sabi niyo ho na yung issue na ho ng misinformation, disinformation, malinformation, fake news. Sa bahagi naman ho ng DICT, nagkaroon ho tayo ng collaboration again with these social media platforms when it comes to computer-generated images or audio ho. Yung tinatawag ho nating deepfakes na ginagamit Yes. ho para sa propagate ng fake news po. Makikita nyo na ho ngayon sa mga social media platforms nyo, pag ito ay computer-generated, mayroon siyang banner na sasabi ng, for example, ng Meta po. Sasabi ho nila, this image is created using artificial intelligence or this is a computer-generated video or image show. So nagkakaroon na ho tayo ng idea na these videos are tampered. Pero parang lately nakita ho namin, nagkaroon ho sila ng workaround dun eh. So pag gumawa ho sila ng video, for example, computer-generated video, ang gagawin ho nila, ire-record ho nila yung video na yon using a regular cellphone or a recording device. Tapos hindi na ho naman detect ngayon ng ating systems kasi ano na ho siya, hindi na siya computer generated kasi ni-record na ho siya eh. So Mm. again, these are the things that we can do at the moment. At ang pinaka-importante ho talaga siguro, ma'am, ito ho yung pakikipag-collaborate namin at sa pakikipagtulungan. At dito ako nagpapasalamat ho ang inyong DICT ho na sa inyong mga katulad yung mga programa na pinapahiram yung platforma nyo para makausap ho natin ang ating mga kababayan po. I think the best alternative really is to educate yung mga kababayan ho natin, our information drives, our educational campaigns about fake news and the effects of fake news po.